nagsimula naman po lahat ng to nung ginawa po namin yung pelikula namin na sinunod po namin dito sa Hong Kong, which is Hello Love Goodbye. Kumbaga, parang mas, of course, aware naman po ako, hindi naman po sa aking kalaman kung ano yung mga ginagawang sakripisyo at paghihirap at para mabigyan ng magandang buhay yung mga pamilya nila sa Pilipinas na ginagawa po ng mga kababayan natin OFWs. But since nagawa ko po yung pelikula, parang mas lumalim po yung pagmamahal ko sa mga OFW po nating kababayan. Kasi number one po, hindi naman po talaga madali na lumayo sa ating mga mahal sa buhay para magtrabaho, para kumita ng pera, mabigyan sila ng magandang buhay. At hindi rin po biro na pamasukan po sa isang bansa na panyaga sa atin. So, sabi ko nga po, pagkatapos kong gawin yung pelikula, paano ko ba may susustain or mapapahaba yung connection ko po sa mga kababayan natin OFW? Kasi being immersed in the culture of the OFWs, nagkaroon na po ng special na bahagi yun sa puso ko. And right now, with the programs of OWA, of course, of our admin and attorney TY, mas nabigyan po ako ng in-depth knowledge kung ano po yung mga kailangan ng ating mga kababayan malayo sa atin sa Pilipinas. Kaya sabi ni admin kanina, hindi po kayo nag-iisa. Hello Kafden fans! Destiny talagang Kafden ha? At saka naging matapang si Sir Alden mga kasembreros no, sa pag-mention dito about kay Kaf no? At saka ng pelikula na Hello Love Goodbye kasi nga nasa OWA no, sa Hong Kong mga kasembreros si Pops Alden. So sorry po medyo na late ako kasi natulog ako mga kasembreros na mahabang oras ngayong araw. May isang oras may git siguro ang aking tulog kung kaya late na ako nung sa airport ni Sir Alden kanina tapos ngayon na nasa Hong Kong na siya no, so ito yung last natin ay habol mga kasembreros. So yun, kung narinig ninyo ay minention dito si grabe no ang achievements ng Kafden ngayon, sobrang ang lalaki ng achievements nila ngayong November no. Si Ma'am Catherine nagkaroon na ng wax figure sa Madame Tussauds which is Hong Kong, di ba? Destiny talaga sila. Talagang binabalik sila no sa Hong Kong mga kasembreros, alam niyo yun. Tapos ito si Sir Alden naging brand ambassador, naging OWA ambassador mga kasembreros ng Overseas Workers Welfare Administration ng Pilipinas sa Hong Kong. So nakita natin yung destiny. Sasabi ko na nga ba sa inyo di ba? Sasabi ko na talagang hinihila na naman sila pabalik. Hinihila talaga sila ng ng Panginoon ng destiny, ng kapalaran mga kasesang Kafden. Kung kaya panatag po tayo. So alam niyo yung di ba yung kanilang mga awards and recognitions, hinihila sila na magkalapit. Tapos yung kahit hindi sila pa present physically, yung pangalan lang nila, yung awards lang nila, alam niyo yun, talagang nakaka-amaze kumilos mga kasembreros na at saka gumalaw si Lord. And then of course ang kapalaran no na ang Kafden po ay talagang destined to be mga kasembreros. So tayo po ay antay-antay lang no at saka abang-abang. So dito nga Sir Alden ay nagsalita no sa bilang bagong OWA ambassador. Nagulat ako no kasi wala ito sa listahan natin. So, kala mo talaga sekretary tayo no. So yun pala yung kanina nasa airport sila. And medyo naawa lang ako Sir Alden dito kasi paus-paus pa siya. Kasi alam natin na may sakit si Pops Alden pero talagang alam mo yun, very dedicated at saka pina-follow talaga ni Sir Alden yung schedule niya by hook or by crook no. So dito ay syempre pinagkaguluhan. May isa akong dito di mamaya share ko sa inyo, sobrang nakakatawa yung pinost ng isang fan dito. So dito ay welcome Sir Alden. So sana dalawa silang ginawang pero siguro sa kontrata ni Ma'am Catherine na hindi sila pwedeng gawing kasi dati di ba pag Katnil kunwari sa isang brand, so dalawa sila mga kasi nga love team naman talaga sila at may kontrata sila. Unlike sa Kafden they have separate networks, different networks, so hindi po pwedeng na magsama sila sa isang brand mga kasembreros, not unless na talagang official sila magka-love team, which is ayaw naman ni Sir Alden mga kasembreros no, kasi nandun yung pressure din. So sorry po nagbe-video dito sa amin.
medyo maingay, no? And by the way ha, ingat-ingat po tayo mga kasombrero sa mga sa mga kalamidad. So yun, dito ay sinabi ni Sir Alden na parang mas napalapit pa yung puso niya at saka naintindihan niya yung pamumuhay ng isang OFW na ginawa nila ni Kath, mga kasembreros, ang Hello, Love, Goodbye. So dati alam niya lang, pero not until, alam niya yung buhay ng OFW, not until na sila mismo ni Kath ay naranasan, no, or siya mismo naranasan yung dun sa movie nila, nakita, no, at saka naranasan mismo ang pagiging OFW. So kung kaya malapit sa kanya sa naisip niya rin dito pala nung after ng movie, paano niya ma-maintain yung ma-sustain yung kanyang relationship or connection sa Hong Kong, mga kasembreros. So which is nangyari na, no? Talagang grabe. Yung Kath, sobrang lakas talaga ng tandem nila, no? November pa lang. First week ng November talagang may mga pasabog na sila, mga kasembreros, no? Si Ma'am Catherine sa Hong Kong din, no? Hinila rin siya sa Hong Kong ni Madam Tussauds. Tapos Sir Alden naman hinila din ng Hong Kong Embassy. So alam yun, talagang ng OWA ng mga kasembreros na sa Hong Kong, hindi pala Embassy. So sobrang lupit ng tadhana. Parang kanta naman kayo, lupit ng tadhana. So kidding aside, ay talagang talagang destiny ang Kath din, mga kasos. And dito may mga pictures si Alden kasama ang mga OWA staff, no, or yung mga officers ng OWA, mga kasembreros sa Hong Kong. Grabe, no? Ibang klase talaga si Pops Alden. Kung nagiging brand ambassador ka na, naging ambassador ka ng ganito mga yung mga tawag dito, yung sa POS, no, dito pa sa Overseas Workers Welfare Administration, ay talagang nakaka-proud, mga kasembreros, no, and at the same time ay nakaka-humble si Pops Alden, mga kasembreros. So more blessings and more brands, more endorsements, and more agencies na nakukuha sa kanya bilang brand ambassador or ambassador, mga kasembreros, of goodwill. So yun po. And then ito nakakatawa, sobrang nakakatawa tong yung caption yung caption ng yung ginawa ng isang fan doon sa Hong Kong nung dumating si Sir Alden Richards. Sabi niya, nagpunta ng OWA doon sa opisina ng OWA para makuha ang e-card. Nakita si Alden Richards, nakalimutan na ang number. Nakalimutan na niya yung number niya nung dumating si Alden Richards, mga kasos. Grabe, no? Minamahal talaga si Pops Alden. Lalong-lalo dito sa Hong Kong, no? Tsaka sa Canada. And even sa ibang bansa na may Pilipino, dala na ng impact ng kanyang yung niya kasi yung charisma, mga kasembreros, ibang-iba, no? Tsaka si Ma'am Catherine, makamasa sila kung hindi lang looks, no, hindi lang kapugian, hindi lang kagwapuhan, hindi lang kasikatan, kundi yung charisma nila mismo talaga, mga kasembreros, ang humahatak ng fans, mga kasembreros, na sila po ay mahalin. Sobrang nakakatawa itong OFW sa Hong Kong. Nagpunta ng OWA para makuha ang e-card. Nakita si Alden, nakalimutan ng number. Sobrang kulit ni ate. So, sobrang kulit lang na nakakatuwa, mga kasembreros, no? And then ito, so next item natin, mga kasembreros, si Ma'am Catherine, no? Parang meron siyang isang picture na shinare ni Ma'am Naybara Lopez. And ang caption niya doon ay hindi ko na screenshot. Parang buti nila nakapagtapos si Ma'am Catherine ng college and so on. Kasi yung mga kapatid niya ay nurse, dentist, at flight attendant, no? Grabe, no? Iba-ibang trabaho, mga kasembreros, ng ate at kuya niya. Kuya niya ata nurse, di ba? Tapos si ate niya Tin ay flight attendant, si ate niya Kay ay dentist. So pero kung na-shuffle ko yung dalawang ate niya na trabaho, ay correct na lang po ako, mga kasembreros. So yun po, no, ang ganda naman kasi dito. So para siyang may hawak na, may hawak siya na na piggy bank, tapos kunwari ay naglalagay siya ng pera, mga kasembreros, no, indication na dapat mag-ipon, no, at saka mag-invest, mga kasembreros. Hindi ko alam kung bago ito, pero kakapost lang ni Ma'am Naybara Lopez. Minsan nauna yung post ni Ma'am Naybara Lopez sa mismong post ng admin
or ng Catherine admin or ng ni Ma'am Catherine mismo sa kanyang Instagram account. So parang may nag-susupply sa kanya no na insider mga kasambreros sa team ni Ma'am Catherine. So parang ganoon na kung kaya ay minsan ay nagagamit din natin siya na pang-update mga kasambreros. So although minsan no, yung words ni Ma'am Naybara ay below the belt, pero ang sa atin lang ay update lang tayo mga kasambreros. So yun lang po yung ating punto dito mga kasambreros, no? And then so yan, ang Myriad pala ay nag-share no ng tawag ito ng hotline para sa mga emergency na mga numbers mga kasambreros na pwedeng tawagan, mga emergency hotlines ng ating government para kung may mga sakuna ay pwede tayong tumawag, no? So sa Philippine Red Cross ay dito sa kanilang ambulance service 143, tapos blood hotline 11158, BFP or Bureau of Fire Protection 02, yung area code nila 8426-0219, tapos sa NDRRMC yung kanilang number ay area code 028911-5061265, location 100. So Philippine Coast Guard 0285273877. So DSWD 0289318101-207. So and ang Pag-asa no, ito lang last mga kasmas, Pag-asa 0282840800. So yun po no. And by the way, pwede naman natin i-search ito na sa internet kung tayo po ay may internet access mga kasambreros. So and then ito, so ang cute ng ginawa ng isang fan dito no. Ang cat din ay parang in-edit niya mga kasambreros, si Amy or Amy de la Cruz mga kasambreros. Kunwari si Alden ay tsaka si Ma'am Catherine ay humahawak sa kay Snowy mga kasambreros no, naka-white silang dalawa, tapos white din si Snowy. Pero ito po ay edited lamang mga kasambreros no, ni Ma'am Amy na isang cat din solid fan mga kasambreros. And then ito, so next item natin mga kasambreros. So si Sir Alden no, at saka sinare ng isang admin, sobrang kulit nila dito. Si Ma'am Jackie Lou Blanco, si Ma'am Yasmin Curdy ay parang sumayaw-sayaw sila mga kasambreros no. Ang caption dito ay sayaw muna bago ang taping. So ang cute lang nila dito mga kasambreros. So pero po ito pa ay parang matagal na no, na video mga kasambreros nung time na gumagawa pa sila ng teleserye with if I'm not mistaken kasama pa si hindi ko lang kung kay Jasmine Curtis Smith mga kasambreros, but correct me if I'm wrong. So yun po. And then ito last item natin mga kasambreros, ito no, yung isang si Tita Long Gumatay, oo, nag-post siya dito mga kasambreros. Sabi niya, I was looking for an outfit. I will attend the wedding of a friend soon. But of course, di ito pwede sexy eh. Wait, which outfit ni Kath yung pwede kong gayahin? Yung simple lang at di sexy yung dating ko. #creamsilk. So parang si Tita Long Gumatay ay parang nag-ano siya no, kunwari nagtatanong siya sa mga followers niya kung anong outfit ni Ma'am Catherine, anong outfit na gagayahin niya na sa mga outfit na Creamsilk ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So ang cute lang din ni Tita Long Gumatay kasi support talaga siya kay attorney mga kasambreros no. Tapos may mga pictures ni Ma'am Catherine dun sa kanyang Creamsilk na shoot mga kasambreros or TV commercial. So yun po no, kahit ano Tita Long Gumatay no, basta fit at saka bagay sa iyo. Alright, so yan lamang actually sa ating Catherine items no. Again, may prayer actually dito na shinare din ang isang ang ABS-CBN News Online na tayo po ay manalangin no, prayer for the Philippines talaga no. Heavenly Father, in this time of great storm and uncertainty, we'll lift up our hearts to you as Typhoon Uwan brings strong winds and heavy rains to our land. We ask for your divine protection over every Filipino family, shelter those in harm's way, give strength to our frontliners and responders, and grant peace to those who are anxious and afraid. May your mercy calm the storm, and may your love be the light that guides us through these dark skies. We trust in your grace and pray for safety, healing,
and the hope for our nation, and forgive us, no, sa ating patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at ang awa ng Panginoon ay mapasa atin. In Jesus' name, amen. So, amen din. So, continue praying po ha sa ating mga kababayan, especially sa mga affected po talaga na areas, mga kasmeros ng ating bansa. So, nakita ko rin yung Albay, no? Grabe rin yung, yung sa Mayon Volcano, banda sa Bicol. Grabe rin pala yung dulot doon, no? May mga flash floods din doon, mga kasmeros, no? Let's continue praying po talaga sa ating mga kababayan. So yun naman po, no? Sana po ipangin po natin ang Word of God. Today is November 9, 2025. Sunday na po. Blessed Sunday evening po ha sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito ha. Kapupulutan po natin ng aral. Ang title ay Matalinong Kabataan. Ecclesiastes chapter 4 verse 13. Better a poor and wise youth than an old and foolish king who will be admonished no more. So, parang ano ito, really talaga ito mga kasmeros, makinig kayo. So, parang isang bata na wise, na matalino siya mga kasembreros. Mahirap siyang bata, pero matalino. Tapos, ang comparison dito ay old and foolish king. Matanda na siya na hari. Tapos, isang hangal, no, sorry po sa term foolish mga kasembreros. Tapos hindi siya pwedeng pagalitan, hindi siya pwedeng advisean, hindi siya pwedeng paalalahanan, hindi siya pwedeng i-counsel, hindi siya pwedeng turuan because he's old, no? Sabi dito, who will be admonished no more. Hindi mo siya pwedeng pagalitan kasi unang-unang hari siya. Pero hindi siya matalinong hari. Hindi siya wise na hari mga kasus, kundi foolish king. And isa pa, matanda na siya. So kumbaga pa sa atin ay minsan kunwari ikaw ay 20 years old tapos pinangaralan ka ng 14 years old, ay parang off yun, no? Parang red flag mga kasembreros. Pero minsan pag tama naman ng 14 years old tapos ikaw ay 20 years old, or pagpalagay natin 25 or 30 years old, ay mali ka naman. So depende naman yung sa turo, no? Kasi minsan kapag gadgets talagang yung mga kabataan yan ay talagang hyper at saka sobrang skillful, no? Sobrang talented at saka maalam sa gadgets. So kapag ang tinuturuan ay mga matatanda na, ay kailangan kasi hindi gaanong techie. Pero sa buhay in general ay ganun mga kasembreros. May mga moments tayo na hindi natin maturuan ng mga matatanda. Kunwari tayo ay 30, tapos ang tuturuan natin ay 50 or 60, no? So hindi sila pwede maturuan because yun nga, no, kasi matanda na sila and they will experience. May mga moments naman na ganun, pero most of the time tama naman ang mga matatanda mga kasembreros sa ating normal na pamuhay because they are experienced. Not unless na kuha pa yung viewpoint talaga nila sa buhay, yung outlook nila sa buhay, yung paningin nila sa buhay in general ay hindi tama. So ganun po, kuha pa right believing is right belief is a way to right living. So tama ang yung belief, tama ang yung paniniwala, tama ang yung pananampalataya, ay mag-lead yan sa tamang pamumuhay mga kasembreros, sa tamang actions, no? Tamang character at mabuting ugali mga kasembreros. So this verse highlights a powerful truth about wisdom and humility. It emphasizes that wisdom does not necessarily come with age or status. So yun nga, no? Ang wisdom, ang kaalaman mga kasembreros ay hindi yan, kumbaga pa, hindi yan sa edad, hindi yan sa status, no? Hindi yan sa yaman, hindi yan sa profile natin mga kasembreros. Kasi sometimes may mga taong mas maalam sa atin tapos hindi natin expect na mas marunong pa para sila sa atin mga kasembreros, no? Ako po mga kasembreros, kapag free time, ako po ay nakikinig, no, kahit sa mga ultimo na mga nagsishare ng gospel, nagsishare sila ng testimony, yung makita mo talaga sa TikTok live, makita yung bahay nila sa probinsya, tapos parang barong-barong, no? Pero nagsishare sila ng gospel. Nakikinig ako sa mga ganun mga kasembreros kasi parang hindi mo alam lahat, no? And nakaka-amaze, may isa akong natin na TikTok live doon, isa siyang Christian, no? At saka sobrang hirap nila mga kasos, kahit pang gasolina, pupunta sa ganito, talagang sakto lang mga kasembreros, no? Parang construction worker siya yata, tapos parang na-aksidente siya, tapos ilang buwan siyang tawag dito, yung parang may saklay na parang ganun mga kasos, sobrang hirap.
kasi na-damage. Pero yung mga nakabangga sa kanya namatay, pero siya sa awa ng Panginoon talagang born again Christian din siya. Talagang plano ng Diyos na iligtas siya mga kasis na nakakapag-share siya ng testimony niya, and very powerful and heartwarming yung kanyang testimony na parang kinasuhan pa siya, no? Tapos sa 2 years yung sa kanya, tapos sobrang pumayat na siya kasi nga yung pagkain niya sobrang hirap kasi nga parang parang pinutol yung, basta parang may buto, may yung sa loob ng kanyang loob ng kanyang paa, no? At saka marami siyang sugat no. So maraming maraming gamutan ang ginawa sa kanya mga kasembreros. Tapos yung bill nila sa ospital 300,000. Tapos buti na lang ay parang lumapit sila sa mga organization, so naging 60,000. Tapos parang ganun mga kaso. Pero grabe, no? May saklay pa siya. Tapos nag-share pa rin siya ng gospel, mga kasmeres ng Panginoon. And I listen, no? Nakikinig ako sa mga ganun mga kasos. Kasi nakaka-gain ka rin ng wisdom sa mga taong ganoon. Na kahit naisipin mo na, parang ito yung sabi natin, hindi ka titingin sa status, no? Ito mahirap lang to, hindi ako makikinig dito. Ito parang barong-barong lang ang kanilang hindi ako parang ang pangit ng itsura nito. So hindi ako makikinig dito. So parang naging judgmental ka na. So ito yung sasabi dito mga kasmeres na hindi mo i-judge. Ang kaalaman, hindi siya nababase sa kung anong status meron ka. Maaring mahirap ka, maaring bata ka pa, but still, you have the wisdom, no? You have the right perception, you have the right faith. Marami ngayon, no, sa talagang sa kabataan, sa mga youth ministry, sa mga born again Christians na mga simbahan, talagang sila po ay umaapoy, no, sa pananampalataya, and ginagamit nila yung kanyang TikTok na nagbabahagi ng salita, mga 14 years old, 12 years old, 16 years old, and so on. May iba nga dun, mga 4 years old, talagang natuturuan ng 4 years old, hindi pa gaano makabanggit ng mga salita, pero nagsishare na ng gospel, no? Talaga nakaka-amaze, and God can do amazing things even in children, in youths, mga kasembreros. Ito yung sasabi dito niya, Haring Solomon, na hindi basihan yung status, hindi basihan yung edad, mga kasembreros, na magkaroon ka ng wisdom at saka kaalaman, mga kasembreros. Because every testimony ay powerful, mga kasembreros, as long as it praises God and it glorifies God, mga kasembreros. Kung nakasentro sa Christianity, sa faith, mga kasembreros, kay Lord Jesus Christ. So, napakaganda, no? We learn from this passage that being young and wise can be more advantageous than being an older leader who has closed himself off to learning. So, yan, nasabi natin kanina na mas mabuti yung bata na turuan mo kasi magiging maalam yan. Maalam na nga siya, tuturuan mo, makikinig, susunod, kaysa doon sa mga matatanda na hindi na siya nakikinig, mga kasembreros, at ayaw nang tumanggap ng mga bagong learning. Kasi nga, parang old wine ba, no? Isang luma na mga kasembreros na sapatos na kailangang palitan ng mga bago. The essence of this statement speaks to the importance of being open to advice and understanding that life's experiences can shape us in ways we might not expect. So it reminds us that wisdom is not tied to our material wealth or position. So no, ang kaalaman ay hindi lang nakatali sa ating kayamanan, sa ating status, and so on. It reminds us, in fact, often true wisdom is found in those who may seem to have less but carry insight and understanding beyond their years. So minsan, hindi natin in-expect na yung wisdom ay nakapaloob pala, dala-dala pala ng isang musmos, ng isang paslit, ng isang kabataan, mga kasembreros. That is why wag nating isarado yung ating mga tenga at mga mata, mga kasembreros, na tulad sa akin, no? Hindi lamang kayo sa akin nakaka-learn at pwedeng mag-learn ng salita ng Panginoon na wisdom, mga kasembreros, na pwede rin tayo mag-learn sa mga ibang taong sa church, sa kapitbahay natin, for example, sa mga tao sa social media, no? Kagaya ko, talagang nakikinig ako, no? Talagang nagigain ako ng wisdom din out of strangers na mga kabataan, mga kasembreros, and even older people na mga pastor, no? Mga hindi ko kilala sa social media, sa TikTok, mga kasalanan, kapag nagto-TikTok live sila, nagjo-join ako, nakikinig, no? Talagang sasabi ko, Lord, amazing ka talaga, kasi you can use anyone, no? Kahit sino, mga kasembreros, pwedeng gamitin ng Panginoon
para i-declare yung kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang power, ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin mga kasembreros. Sinasabi ko po talaga ito sa inyo kasi ako mismo nakaka-experience kasi sa advance ng ating technologies, ng social media, may TikTok na tayo, may Facebook, may YouTube, no, may iba-iba pang mga social media platforms mga kasembreros. Talagang naging aware, no? Ito yung advantage na kapag ginamit natin yung ating social media world sa tama ay nagiging aware tayo, no? Tulad ng mga sa ng bagyo. So yung mga pwedeng tumulong, gustong tumulong, agad-agad na inform kasi nga may social media na mga kasembreros. Kung merong nagiging wise na tayo kung sino iboboto, no? Sino yung mga public servants na hindi dapat iboto, no? So ganon mga kasembreros, no, nagiging advantage siya, no. Wag lang gamitin sa masama mga kasus kasi ang isang mabuting bagay pag ginamit mo sa masama ay nagiging masama mga kasembreros. So as simple as that, no. Tayo bilang tao, no, ginawa tayong mabuti ng Panginoon. He created us out of love, no, out of passion, out of expression of love mga kasembreros. So pero pag ginamit natin sa masama ang ating buhay ay doon na po tayo nababahira ng dumi at saka kasalanan mga kasembreros. Alright, so napakaganda ng salita ng Panginoon mga kasembreros. But in the meantime, ayan lamang po sa ating Word of God. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, no, at saka contentment sa buhay. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next time ng mga kasembreros. Paalam po. I love you.